Nandito kami sa harap ng Clifford's Tower. Sorry. Your voice so good. No. Parang sila ng chocolate in Switzerland. And then we tried Monk Bar at saka ito. Hey guys, so yan, refresh and recharge. Nakatulog kami. Inabot kami ng 2 hours and a half. So baka hindi na kami tumuloy doon sa pupuntahan namin kailangan pang i-train. Kasi parang hindi siya worth it puntahan ngayon. Parang mas worth it siya puntahan ng summer. At saka para magkaroon din kami ng reason to go back. Diba? Kasi mas i-prioritize natin yung pahinga. Kasi alam niyo naman yung pinagdaanan namin. Anyway, ang ganda nung bathroom. Ngayon lang tayo nakapasok dito. Kasi gamit siya ni Ed kanina. Yung mural niya sa wall, siya yung shambles. Babalikan namin yan. Tsaka kita dito yung Monk and Monk Bar Chocolatier. Yan yung gusto kong puntahan. At tsaka pakitry natin yung yung butter beer dun sa potion shop. So let's go again guys. Time check pala 3:34. So mas mahaba naman ang daytime ngayon kaya marami pa tayong time sa labas. Mga until 5 something, 5:30 ganun. Let's go. Hey guys, so 15 minutes from our hotel, ayan, nilakad namin at nandito kami sa harap ng Clifford's Tower. So siya yung remaining prominent part ng York Castle. So open siya daily from 10 a.m. to 6 p.m. So kailangan mo lang mag-book online, no? Normally ang price range niya is from 8 pounds to 11 pounds. So pwede nyo siyang hanapin sa Get Your Guide. Tapos pag nakaakyat kayo doon, meron kayong vantage point ng panoramic view ng buong York City. Ayan, meron mga tao sa taas. Kasi maaga pa lang 4 pa lang. So mga nag-avail sila. So pwede mo siyang ikutin. So siguro pagbalik na lang namin, kasi medyo maambon gusto talaga namin may reason kami bumalik dito. Kagaya nung pupuntahan dapat namin na yung parang may viaduct. Na-realize namin mas maganda siya puntahan ng summer. So parang may reason din kami bumalik, di ba? Ayan. Tsaka maulan din ngayon. Pero nung hapon na tsaka nag-ulan-ulan. Pero hindi naman malakas, ambon-ambon lang. Yan guys, ang dami pa rin mga naka-costume na naglalakad-lakad ng mga Vikings. Ayan, pakita ko ulit sa inyo guys. Zoom natin. Ang ganda niya. Kasi pabilog siya Tapos yung color niya, dalawa lang. Yellow and green. So talagang nag-stand out siya dito sa buong area. Yung surrounding niya, katapat niya yung York Army Museum and yung Hilton Hotel. Tapos yan, pwede kang maglakad-lakad around. Tapos meron pang bridge dito. Yung katapat ng nadadaanan naming bridge from our hotel. Yan, maliit lang yung York. Talagang mo siya, malalakad mo siya within the day. And ang daming pwedeng puntahan talaga. And imagine guys, pag spring, kasi tinan mo may mga flowers siya. Imagine pag springtime na, kasi nagsimula na silang mag-blossom yung mga flowers, may mga lumalabas na. Kaya nakalagay keep off the grass. Yeah, keep off the grass daw. So kaya may mga barricade din para hindi siya akyatan. Kasi tempting umakyat, no? At saka may entrance siya. Ciao, ciao. Ang cute. Super fluffy. Hello. So ayun guys, imagine pag springtime, tapos merong dahon tong mga puno. Ganda. So maybe balik tayo ng summer or springtime. Tapos i-cover ulit natin Leeds, York, at saka yung mga malapit pa dito na outside London, countryside. So lakad-lakad pa kami guys para makakomplete tayo ng steps. Mga ilang steps na ba tayo today? Tignan natin. So far, so today, 8,300 steps pa lang. So, kaya pa natin yan kasi mga 2 hours pa naman bago mag-sunset dito. So, we're just gonna walk around Clifford, appreciating it from here, from below. Ganda niya. Tapos next namin, guys, malapit na dito yung York Castle Museum. So, tignan natin kung may entrance ba siya, kung worth it ba puntahan. Pero ang ganda niya.
Para siyang yung mga museum sa Paris. No? Parang yung sa Louvre. Entrance niya. Pero half lang ng Ayun o, tinan niya. Papakita ko sa inyo guys. Ayan siya. So dito kayo from the back papasok, paakyat sa Clifford's Tower. Tapos sa likod pala niya is dito na yung York Castle Museum. Okay. So prominent part ng York Castle, parang siya, tower lang siya talaga. Pero nandito yung castle. Ayun mismo yung castle niya. Ayun guys, maganda nga sinesearch nyo yung mga events na meron dito sa York. Kasi marami pala silang mga events. Like, dito sa may York Castle Museum, meron silang Color and Light, Eye of York. Parang light show siya. Kaso, from lang siya, February 4 to February 22, hanggang bukas na lang. So, 6 p.m. to 9 p.m. So, may light show pala siya. Tignan natin kung maka-attend tayo na, Ed. 6 p.m. to 9 p.m. yung light show. Eye of York. Ha, pwede. Walang bayad. Impossible. Okay. Baka pwedeng umikot lang dito. Tapos kapag pupunta ka dun sa pinakataas ng tower, may bayad na. Doon ka mismo sa loob ng Oo, pagpapasok ka sa loob ng tower, pwede pala guys. Kaya pala ang daming tao. Tignan natin kung makakakit tayo. Kasi sila nag-aakyatan. Tapos wala naman nagche-check ng ticket. So siguro kapag papasok ka dun mismo sa tower, tapos meron pa siyang tuktok, dun ka kailangan magbigay ng ticket. So guys, kung gusto niyo pumasok sa York Castle Museum, 18 pounds siya for adult and 10.80 sa mga bata. May mga family tickets din siya, yan guys. Tapos open siya from 10 to 5 p.m. Ayun guys, nag-try kami pumasok dito sa York Castle Museum. Magka-close na sila in 20 minutes. So, lang kasi sila parang 10 a.m. to 5 p.m. So, nandito na lang kami sa gift shop. Ayan. Sila Queen Elizabeth, Victorian era, Queen Victoria and her prime ministers, may mga books. Yan, ang ganda. Talagang ma-dive in ka into their culture, history. May mga postcards. Ayan. Mura lang naman. Diba? Ang cool naman ngayon, diba? Ang cool pa rin naman mag-collect ng mga postcards sana. Kahit may mga na internet. Kasi siguro pag nakapasok na tayo, bili tayo soon. Pag naabutan natin siya. Ayan siya guys, may cafe dito, may mga bread and coffee, pastries. It's more gift shop items. The puzzling obscurities. Ang kita man ito. Ayun guys, so ito yung Eye of York. So ito pala yung courtyard ng medieval period. So mamaya, starting 6 p.m, magkakaroon dito ng light show. Tapos tinanong ko kanina dun sa reception, hindi pala siya hourly. Akala ko kasi hourly from 6 p.m. to 9 p.m. Ano pala siya, parang continuous loop. So hindi mo siya kailangang abangan kung kailan mo lang gustong manood para at least, di ba, ma-experience mo yung Eye of York. Kasi hanggang bukas na lang siya, matatapos na siya bukas. Hanggang Feb 22 na lang siya. So, balik tayo dito kahit mga almost pa 9 na kasi continuous naman siya. Gusto naming habulin habang may araw pa yung York Minster. Yun yung church, parang cathedral dito. Very iconic din. Tapos from medieval period din siya. So let's go! Guys, binalikan namin yung Monk Bar Chocolatiers of York kasi bukas para sarado siya. Kaya it's a perfect time to try it. Ayun kasi, yung chocolate niya is, yung niya, chocolate shot siya. Tapos yung cup niya, chocolate din. Kaya ang worth it niya for 3.50. So melted chocolate in a chocolate cup. Yan, si Ed nagtatry na. Pila tayo dito.
Już? No ty, ale tu nie będzie ludzi brak, oni pewno cały czas idą. Masz takie. To idź, zobacz jeszcze. No przecież cały czas tu będą szli. No teraz jest fajnie. Here you go, guys. Taste this. Chocolate shot. Pareho sila ng pareho sila ng chocolate ng Switzerland. Yung milk chocolate. Sabi ni Kuya mas gusto daw niya yung white. Pero popular daw tong milk chocolate. Kasi sa Switzerland, na-try namin yung milk chocolate and yun talaga yung favorite namin. Sabi niya kasi sweet daw yung white chocolate. Pero sabi ko, I'll try the milk chocolate. So yung cup niya pati, chocolate din. So try natin yung cup. Sarap. Masarap guys. Picture ko naman. Guys, as promised, sabi ko kanina babalikan ko si Kuya ng hapon. So, tutuparin ko naman yung sinabi ko. Nandito tayo ngayon sa The Potions Cauldron. Kakatapos lang natin sa milk chocolate, pero dapat kasi plano namin, yung iba itatry namin bukas early in the morning. Pero kasi, mostly mga stores dito close ng Sunday. Sunday bukas. So, wala, kailangan talaga natin itry. Gusto kasi namin talaga itry, yung parang butterbeer na may cream sa taas. Ayan, kahit buldak sa lalamunan natin, pero kaya natin to for you guys, so try natin. Butterbeer ba siya? Parang ganun siya, yung butterscotch siya eh. Parang ganun yung butterbeer. Akala ko parang whipped cream lang niya. Hindi, ano siya. Pero hindi ko nga alam kung talagang may alcohol siya eh. Kasi alcoholic to eh. So most probably may alcohol siya. Try natin. Tanong natin kung merong alcohol. Pero gusto ko i-try talaga kasi may whipped cream, parang ang sarap. Ayun no. Panood na namin kanina yung process eh. Ayun guys, let's go try natin the Potions Cauldron. Yung ganun na yung hawak ni ate. Yan yung gusto ko i-try. I'd like to head into that room just over there, beyond the magical curtain. Okay. That is where we make them now, of course. Oh, okay. So do I have to pay here or? No, you just pay it there, absolutely. Pay there, Everything's okay. done it there for you. Tara ka Ed, lapit ka. Magical shapes like the wizard's hat, just like that. Ooh, okay. And then, polymorphic bonding cement. Hello, as promised I Welcome come back, sir. Yeah. I'm so glad you got here before I was due to finish, honestly. Oh, really? Yeah. I was thinking about it all day. So, But I just gotta keep one, my two. promise, yeah. Just one. Absolutely, my friend. Yeah. It's on that evil, dark, decrepit, demonic device that likes to take people's money, run away, then never hand it back except via a local taxman or politician. And even then, it's not for you or me, is it? God knows it doesn't go back into the roads. Now, one always amazed. simple question for you. Speech or song? Song. Then come with me. You will be in a world of pure imagination. Take it in with those grins as it spins, Wow. defying expectations. Then, if you want to view paradise, you put this in your mouth, go through it. Anything you want to, do it. Want to change the world, put butterscotch through it. La la la. La la. Sorry, sometimes it's got boom and kill us all. But there's a second one for you. To enjoy it all. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you for coming back. Thank you for being fabulous. Never change. Your voice is so good. No, it's Guys, ito na yung butterscotch. Hindi naman nila kina-claim na butterbeer siya, pero parang ganon. So, papipiliin ka nila kung speech or kanta or song. Pinili ko song. So, kananta niya yung ano nga ang title nun? Yung kanta ni Willy Wonka, come with me and you see
In a world full of Inisip ko so close. Tangi, hindi. Kayo, hili ko akong kayon. So, ang sarap, masarap siya. Kaso nga lang, na-overpower na tayo nung monk, nung monk chocolate bar. Ayun guys, feeling ko ang sarap niya. Kaso nga lang, na-overpower na kami nung monk bar. Kaya hindi ko na masyadong malasahan. Pero ang sarap niya, lalo yung cream. Kasi nandun yung caramel, yung butterscotch na, syrup. Tapos soda lang. Akala namin may alcohol, pero wala pa lang. So, okay lang din siya matry once pag nandito ka sa York. Butterscotch. Ala butterbeer dito sa The Potions Cauldron. Cheers! Ayun guys, dumidilim na pero nandito pa rin kami sa The Shambles. So, na-achieve naman namin yung mga gusto namin ditong tikman at puntahan. Pero marami pa rin kaming reason to go back here. Ayun, satisfied kami today as in. At saka naka-recharge kami kanina nung tanghali. Tapos, may energy rin ako paglabas kasi nag-coffee pa ako yung mga complimentary sa hotel. So, after namin mag-nap, it was a good nap. So, super recharged. Ang saya-saya sa feeling. Ayun, parang hindi ka napagod sa biyahe. Kaya, perfect pa din tong experience namin ngayong hapon dito sa Shambles, New York. So nakaka-good vibes yung pahinga namin kasi ang sarap-sarap sa feeling. Parang power nap talaga yung nangyari kanina. Tapos nag-coffee pa ako. And then we tried Monk Bar at saka ito. Kaya we're happy. So guys, tingin naman namin we're officially done for today. Yung isa na lang pupuntahan namin yung Eye of York, yung light show. So, nasabi ko na ba kanina kung bakit Shambles yung tawag sa kanya? Nung medieval period kasi, punong-puno pala yan. Yung pinapasokan namin, yung binibentahan nito na Potion Cauldron, tsaka yung Monk Bar. Ano pala yan? Hilera ng mga butchers, meat butchers naman. Kaya pala pag nakakapanood ka ng mga mga medieval period na mga series, movies, maraming parang nilalakaran nilang mga brick roads, puro dugo. Kasi puro mga butchers pala yun. So, ganun pala siya dati, kaya Shambles yung tawag sa kanya. Kasi Shambles means butcher, ganun. Parang mga meat butchers, ganun. So, yan, lakad-lakad na lang kami dito, vibe habang tinatry ubusan yung butterscotch. Kasi, wrong timing din yung ginawa namin. Kasi, pagka-try namin nung Monk Bar na chocolate, bumili na kami nito kasi nagko-close na sila. Parang in 20 minutes magko-close na sila. Tapos tomorrow, hindi na namin sila matatry kasi nga, sarado sila ng Sunday. Most of the shops sarado ng Sunday. Kaya siguro magandang pumunta rito Friday to Saturday. Kasi most of the popular shops dun sa Shambles ay close ng Sunday. So yun, do your research guys kasi ang dami nilang mga event dito. Kagaya nung itatry namin yung Eye of York. Ayun, ang ganda, may ilaw na yung mga structures. So guys, update namin kayo kapag nandun na kami. So lakad-lakad muna kami dito. Try namin. Hindi naman malamig, kaya okay lang. Okay lang yung weather. Parang Tagaytay levels lang. Parang mga Baguio, ganyan. So, chill na lang tayo, guys. Na-try na natin ang mga gusto nating i-try. And we're just walking around here, trying to finish our butterscotch. Yeah. Ayun guys, pinifeel na lang namin ang vibe tonight. Ang ganda na ng mga structures kasi iniilawan na nila. So, time check, it's 6 p.m. Almost 6 p.m. Kaya malapit na yung light show. So, doon na kami around the York Castle maglalakad-lakad. And kaya pala hindi siya masarap kasi hindi ko nahalo. Yun nga pala ginagawa kahit sa mga prop, di ba? Minentain ko kasi for the photo yung cream. Pero pag hinalo mo siya guys, sasarap siya. Yan, hinalo ko na. So, ganun pala guys. Huwag natin i-judge muna. At saka, syempre, nakaka-affect pa rin yung Monk Bar sa akin. Kasi matamis yun, masarap siya. Parang almost the same sila ng Switzerland. Siguro mas masarap lang ng 2% ang Switzerland. Pero almost the same yung texture niya. Pero yung yumminess and sweetness niya, parang lamang pa rin, bang very light lang yung sa Switzerland.
Pero masarap pa din yung ano dito sa York na chocolate. At alam nyo ba guys, ang KitKat pala dito siya na nagawa. Ngayon ko lang rin nalaman, dito pala sa York mismo yun nagawa ang KitKat. So, very surprising, di ba? Ang tagal-tagal na nating ini-enjoy ang KitKat. Dito pala siya ginawa. So, maano rin siya. Known din ang York sa chocolates. Kaya meron silang mga parang tour for chocolate exploration ng history dito sa York. Kaya malapit na ulit tayo dito sa Clifford's Tower. Ayun na guys, nag-start na. Ayan, may ilaw yung nakalo. Good morning guys, it's the next day. Maganda ng araw today. So it's a Sunday and it's my birthday today. Medyo napuyat ako. Ayan yung cake ko kinakain ko ngayon. Ito yung bine-breakfast ko. And very comfortable yung sleep namin dito sa Radisson Hotel. Masarap yung kama niya, malambot. Medyo napagod kami kahapon kasi inabot kami hanggang gabi kasi inantay namin yung light show dun sa may York Museum. Ngayon, ang agenda namin ay, this is actually our last day here in York. But our agenda will be, itatry namin na madaanan pa rin yung York Minstry para at least makover namin siya. If not, bibigyan ko na lang kayo ng trivia about it. Tapos yun pala yung mural dito sa may room namin. Siya yung York Minstry. So, naalala ko, hindi nga pala namin napuntahan kahapon kasi parang padilim na rin nun. Tapos, parang sabi namin, the next day na lang para Sunday at tapos church pa, di ba? Tingnan natin kung makakapag-picture tayo doon at makapag-vlog later. Pero ngayon na rin kami uuwi. Coach ulit yung sasakyan namin kaya kailangan namin maagang umalis para at least maaga kami makauwi sa London. So, yun lang naman for now. Usually naman Sunday, sabi ko nga kahapon, most of the shops are closed pero itatry pa namin to try to walk around. If not, dito ko na i-end ang vlog. So, kung makaka-walk around pa kami at may time pa kami, nag-breakfast na naman kami dito kasi last night pala nag-order kami ng pizza, tapos dito na lang kami nag-dinner, tapos may mga natira naman at saka yung cake. Yun na lang yung breakfast namin. Bakit nawawala ako sa center? Tapos yung cake, yun na lang yung breakfast namin. Tapos meron namang complimentary dito na coffee, ganyan. Kaya may energy tayo for today. Hindi natin kailangan bumili sa labas. And since maaga kami aalis dito, baka kung magutom kami, sa station na lang kami para at least nag-aantay na kami doon. Kasi alam ko pag coach naman,
Basta meron ka ng bus at hindi puno, pwede ka nang sumakay doon. For example, from here sa York to London, kapag may available bus na, tapos nag-decide ka na you wanna go na to London, pwede yun. Ina-accept naman nila kahit iba yung nakalagay na time sa ticket mo. Yung coach ticket pala namin was booked through Trainline, pero pwede rin kayong tumingin sa ibang website like Get Your Guide, marami naman. Parang pipiliin mo na lang kung anong mas mura, mas okay na schedule, ganun. Pero yung sa amin was specifically booked through Trainline. So yun, okay naman siya. So, I don't know kung makakapag-share pa ako ng experience going home. But yung experience namin going here through coach was in another vlog. Siya yung nauna. Pinag-separate ko na lang para at least itong vlog na to is solely for York itself. Ang ganda ng York. Super laki niya. Ang dami mga pupuntahan talaga. Hindi siya katulad ng Canterbury. Slightly same with Edinburgh, pero magkakaiba-iba talaga sila ng ng vibe. Yung Edinburgh maraming pataas-taas, yung Canterbury naman diretso lang. Itong York parang siya, marami siyang corners. Sa Canterbury parang isang line lang yung inaagusan ng tao. Dito kahit saang parang box-box yung map niya. Tapos kahit saang road, maraming tao at marami nangyayari. Tapos sabi ko nga kahapon, napaka-generous ng mayor ng York. Kasi sobrang sila into sharing their tradition, their history. Kahit medieval period pa yan, sinaselebrate nila. So napaka-rich ng culture nila dito, culture and history. Tapos, inaano talaga nila yon, sinishare nila sa mga tourists. Kaya ang ganda ng tourism nila dito. Tapos parang bawat corners, parang nakikisali sa mga events. For example, yung Jorvik event nila, festival nila kahapon. Tapos lagi silang may event, kaya mas maganda na sinesearch mo yung kung anong meron at what's the best time and date pumunta dito. I don't recommend Sunday kasi nga mga close yung mga shops, yung mga common shops nila, yung mga popular shops nila close on a Sunday. Tapos parang meron silang rotation na event na nagaganap dito. So better to search York kasi may mga surprise events sila. We're just lucky enough na maka-attend kami sa Jorvik festival nila and maabutan namin yung Eye of York na light show kagabi. Maganda siya. Loop pala siya. Akala ko every hour. So from 6 to 9 p.m. Continuous lang siya maglo-loop. So hindi mo kailangan magmadali. Pwede mo siyang balik-balikan. Tsaka parang mga lang less than 10 minutes lang yung entire show. Pero super ganda kasi yung Clifford Tower, pati siya may light. Napakita ko naman siguro yun sa last clip. Tapos yung building ng York Museum, doon din nagaganap. Tapos may mga actors din, nagpa-fire dance sila, ganun. So it's a very good experience. Hindi ko alam kung kailan siya uulitin ulit. So better to search talaga yung mga upcoming events nila before going here, and don't go on a Sunday. That's my tip to you. Pero ako personally gusto kong bumalik dito siguro on a different season, probably spring or summer, kasi gusto ko naman makita yung vibe ng York during summer. Feeling ko mas maganda siyang puntahan ng spring or summer kasi yung mga famous locations niya maganda kapag merong may mga flowers, may mga trees, may mga grass. Kasi dun nga sa center ng yung tinatawag nilang Eye of York, yung parang bilog doon sa gitna ng York Museum. May tree siya doon. Tapos kasali siya sa light show actually. Kaso right now wala siyang mga dahon. So parang underwhelming yung light niya. So mas maganda talaga siya kapag spring or summer. Siguro pa yan, cherry blossom. So ayun guys, ayun lang guys. Update ko ulit kayo mamaya kung anong mangyayari sa amin. If not, dito ko na lang i-end ang vlog. So thank you guys so much sa pagsama sa amin dito sa York. Next ko na vlog will be in the Philippines. If not, mag-vlog pa ako around sa London. Kung ano pang pwede kong ma-share doon. Probably yung Tower Bridge. Hindi ko pa yun na-share sa inyo.
And then, i-cover namin yung 5 days na side trip namin sa Korea, South Korea, sa Seoul. So, naglalakad na kami papunta ng bus. Kasi hindi na kami makakapunta sa York Ministry. So, babalikan na lang natin siya. Pero kitang-kita na siya dito. Ayun. Yung 2 towers niya. I don't know if you can see it. Pero kasi, may time yung bus namin, yung coach. So, hindi ko sure talaga kung baka hindi na kami i-honor kapag na-miss namin yung bus. Pero alam ko usually pwede naman. Parang basta on route siya to London from York, pwede naman siya. Pero not in most cases. Hindi ko lang sure. Wala na naman kami. And so another trip to London. Let's go guys. Ayun guys. Ayun yung York Ministry. Tapos 15 minutes walk lang, nandito ka na dun sa walkable wall na parang Great Wall of China. Ang tawag sa kanya ay Lord's Mayor Walk. So since malilate na kami, mga 10 minutes na lang, next time na lang natin siya i-visit pagbalik natin. Pero ang sarap pa rin ang weather. Pwede ka pa din maglakad-lakad. Hindi na worse yung yung winter weather. Kasi medyo pa spring na din. Ayun guys, dito na kami sa railway station nila. Katapat lang pala ng railway station yung Lord Mayor's Walk. So yun yung pwede mo unang gawin dito pag nag-train kayo. Maglakad kayo sa Lord's Mayor Walk. And then malapit na rin dito yung York Ministry. So yun pala, pag train lang sila kayo nyo, yun yung mga unang activities na pwede nang gawin. Sa amin kasi, nag-coach kami, kaya yung bus namin, yung coach namin, bumaba siya mismo sa city center. Tapos ang lapit pa nun sa hotel namin, kaya mas okay. Maliit lang ang York, pero sa sobrang daming pwedeng gawin dito. Parang, I think, 3 days ang i-allot mo dito para chill pa rin yung pag-explore nyo dito. At napuntahan nyo yung mga magagandang spots. Ayun guys, inquire na namin yung bus namin. Wait lang. Pumasok muna kami dito sa railway station. So, may time pa kami. 11:25 pa daw dadating yung next bus. So, pwede nga kahit iba yung time mo na nakalagay sa ticket mo. So, meron silang Sainsbury dito, convenience store, Pret Cafe, tapos The Line and Whistle. Ano yan? Siguro mga souvenirs sa din. May Starbucks doon. And then, beer. Parang bar siya. May family lounge, West Cornwall Pastry Cafe. Ito convenience store ulit. Usually yan yung sa mga station that I use mo. Upper class. Diba check meron din mga pastries dito. Ay, ang laki ng nila, no? Ang laki ng station nila. Pero medyo may construction sa labas. Pero for sure, mabilis lang yung matapos. Ayan, pwede ka nang bumili ng mga tickets dito, manual. Pero mas maganda kung ganda. Parang marami vibe pa. Kasi medyo old siya eh. Brick. Parang Brighton, mas maganda to kasi sa station ng Brighton. Tignan natin yung mga realize nila. Nung papunta kami ng Brighton, pa outside UK, nag-ano kami, nag-train kami doon. Parang mas convenient kami, isang sakay lang. Ayan, ang platforms nila. Tapos meron pa sa kabila. Dito po, mga toilet. Ayan, ang hawak mo. Meron pa rin coffee dito. Great Coffee AM na cafe. Pwede kang mag-antay-antay dyan. Tapos meron toilet, baby change, nag-transfer bread. So yan, marami pa tayong time guys. Pwede pa nga akong lumabas eh, papunta dun sa Lord Mayor. Asan sakatun pa ako? Sumakatun pa ako. So since may time pa naman, ano kaya? Hindi, 30 minutes na lang din eh. Balikan na lang yan natin sa time. Tapos mag-train naman tayo pabalik dito sa spring or summer. Para mas convenient. At saka dito natin masimulan next time yung walk na yan.
And then Mints 3. And then, try natin yung water activity. Pasok lang kami with Sainsbury. Yun guys, since busog pa kami nakapag-breakfast kami, tingin na lang kami ng meal deal. Sandwich, o kaya ayun. Mexican style chipotle chicken. Yung Tex-Mex fries. Mac and cheese. Yung mga ano naman, sandwich, 5.70. Chicken and bacon pesto, may wrap, chicken pesto, basil pesto, chicken and avocado, 5.75. Pero ngayon na rin yung ano nila, expiration. Ito dapat yung mga by 24. Ano to, Japanese style teriyaki chicken and sushi rice, 650. Kapag meal deal, 7 pounds lang. Kapag isa, 650. Pag meal deal, 7 pounds. Ibig sabihin may snack na yun at saka drinks. Kasi yung kinuha ko, sausage roll for snack, tapos tomato and basil pesto, tartico, yung pasta and water. Ayun guys, medyo may construction sa railway nila, no? So ito yung railway nila. Maliit lang siya sa labas, pero malaki pala siya sa loob. Tapos parang may extension pa dun sa kabila. And then sa tapat niya, yung Lord's Mayor Walk na pwede niyong gawin on your first day coming here if you took the train. Tapos dito naman yung coach station. So magkakalapit lang siya. So we're going to London now, going back to London. Ayun na, kapag coach ka, sa city center ka bababa. Ito na yung bus namin guys. Coach papuntang London. National Express siya. Bayor. May hop on, hop off din sila. Open top for so visit nyo lang www.worldandtoursyork.com. Hi guys, update. Nandito na kami sa Victoria Coach Station. Dito na kami bumaba, nasa London na kami. And ang init sa bus. Pero doon ako medyo nakatulog ng konti sa bus na to. Kasi dire-diretso kami from York to London Victoria. Wala na kaming stops. Although meron mga quick stopover, pero wala na yung parang layover, pang airplane. Wala na yung parang mag-change ka ng ng bus. Dire-diretso na kami. Tapos mga konti-konti, mga 10 minutes lang na stopover lang. Stopover pala, hindi layover. Wala na yung matagal na stopover to change bus. So, papunta na kami ng Leicester Square. Baka doon kami mag-dinner. And ang nasabi ko lang sa York adventure namin, nakakabitin. Sabi ko kay Ed, parang ang sarap-sarap bumalik. And this time, magta-train na kami. At aagahan namin ang book pag gusto namin bumalik ko. Tapos, to make sure na spring or summer kami pupunta. So yun lang guys, hanggang dito na lang ang vlog natin. Thank you so much sa pagsama sa amin. And I'll see you in the next video. Siguro ang next video ko na will be in the Philippines. If not, lilibot ko muna kayo sa London Bridge. Yung kung ano mga pwede natin mapuntahan doon. Napalakad lang kagaya ng ginawa natin sa Central London. And then Philippines na, and then South Korea. Okay? Sige guys. Medyo na lang. Thank you so much. I'll see you in the next one. Bye!